gusto ko lang maghayag ng saloobin, 'di ba? Tungkol sa mga hindi magandang impression na natatanggap o nararanasan natin sa ating mga tropang analyst dito sa Facebook community, 'di ba? Sa pagkakayag natin ng saloobin natin tungkol sa nangyayari dito sa ating lipunan, 'di ba? Yung politika and so on and so forth. 'Di ba? Kasi minsan tinawag pa tayong didilis, 'di ba? O DDS na kasi sinasabi nila didilis, makitid daw ang utak. So, pero siyempre hindi ko naman 'yon pinapatulan. Kasi alam ko naman na sa akin kasi doon lang ako sa tama, no? Regardless of kung saan politiko na ano yung tao, 'di ba? Kagaya ang ating pangulo ngayon, 'di ba? Na of course I can say that uh, Marcos loyalist ako, no? Ever since na pumalaot si PBBM sa politika, no, itinatag niya ang kanyang grupo na Filipinism. Kung hindi ako nagkamali, that was 1997, ay talagang binubuto at sinusuportahan ko na siya. Kinakampanya ko. Siyempre, itong huli nga na nagkampanya siya, nagpadala pa ako yung isang organisasyon na 100 na member ko, nagpadala pa ako, pinapirma ko, manifestation of support. Pinadala ko pa na tinanggap naman nila. So, no, ano lang, no, lilinawin ko lang. Pero it doesn't mean na, siyempre, kahit siya yung sinuportahan ko, considering na nakikita ko yung mga mali sa pamahalaan ngayon na nangyayari, definitely, ihayag ko ang aking saloobin tungkol sa aking paninindigan. Diba? Kasi makatwiran naman yun na, siyempre, nakita natin mali. Diba? Bakit natin hindi ihayag? Porque ba't presidente na, di ba, nakaupo ng presidente yung sinuportahan natin, mananahimik na lang tayo, no? Hindi ganon, di ba? Ako, naturingan akong oposisyon actually, pero ito ngayon nga lang na hindi ako nagiging oposisyon. First time na bumuto ako ng presidente na nanalo, di ba? Pero ang ano ko kasi diyan, ang diwa kasi ng oposisyon, di ba? Kung ano yung mali, yun lang dapat yung batikusin natin at iupos natin, di ba? Kung ano yung tama, siyempre kahit hindi natin binuto, kahit hindi natin sinuportahan yung Pangulo, i-appreciate natin kasi tama eh, di ba? Pero ngayon, binuto nga natin, pero nakikita natin mali eh, bakit natin susuportahan? Hindi naman yata tama yun, di ba? Yun yung nami-misinterpret ng iba na sasabihan tayong ano, ganon. No, tayo, Ilocano tayo naturingan. Pero siyempre yun kasi yung nakikita natin. Kasi I've been here in Manila for 29 years. No? Panahon pa yan ni Presidente Irap. Kaya nakita ko kung, di ba, yung the way na i-lead at i-manage ng mga nakaupong presidente ang ating bansa. Di ba? So, nakita ko, 'di ba, yung comparative, 'di ba? Analysis doon sa mga nangyayari noon, 'di ba? Hanggang ngayon, kaya nating ano 'yan. Pero hindi naman nakailangan, 'di ba? Ngayon lang kasi siyempre yung balitaktakan, yung mga komento-komento natin tungkol sa nangyayari. It seems kasi na pagsusuriin mo kasi parang pabor yung mga banat natin doon sa nakarang administrasyon, no? Which is true, pabor yun, pero hindi dahil doon sa presidente na nanalo, di ba? Kundi siyempre doon tayo sa nagawa, doon tayo sa diskarte. Di ba, sa matter of fact, hindi ko nga binuto din si Presidente Duterte. Kasi ang binoto ko that time, siyempre yung the Iron Lady of Asia, di ba? Bagamat sa bandang huli, alam ko nang mananalo, but still, hindi ko siya binoto. No, I voted
based on my conscience. Kaya binuto ko si Dalit Miriam. Di ba? Pero siyempre nung umupo, nakita ko yung diskarte niya. No? Mag-focus na lang tayo sa kriminalidad kasi ito yung forte natin, security. Di ba? Nakita natin. Di ba? Kung paano nalansag. Even yung mga iskalawag na tropa dyan sa kapulisan, natakot, nalansag. Di ba? Yung criminality and corruption, yun talaga yung nabuwag noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Almost, na yun, mabuwag. May kunti pa kasi hindi naman talaga yan, no? Mapiperfect lalo't may dumating na pandemic. Di ba? Yun yung kasi niya talagang nakita ko talagang magandang legacy niya, yung criminality bumaba, yung corruption, at yung pinaka-best, di ba? Among his legacy, di ba? Yung pader na nagdi-divide sa mayayaman at mahihirap, nawala yun, na-abolish yun, totally eradicated. Di ba? Kung meron man nakakalusot, kunting-kunti lang, unlike noong mga nagdaang administration at saka ngayon. Di ba? Yung kasi yung natatangi doon sa kwan, kaya masasabi natin na best yan. Actually, tuwang-tuwa nga ako nung siyempre, mananalo na si PBBM. Kunti na lang, di ba? Kunti na lang ang kanyang kwan. Ang expectation ko nga yung sinimulan ni dating Pangulong Duterte na laban, di ba? Si PBBM ang makakagawa, makaka-accomplish totally, makakaalis sa corruption, sa kriminalidad. Kasi nandun na finishing touch na lang siya Kaya tuwang-tawa ako. Di ba? Mananalo na si Lodi, si Idol. Di ba? Siguro naman aasinso na tayo. No, pero hindi ang nangyari. Yun yung kwan, yun yung talagang kwan din natin. Hindi naman hinanakit, pero yung nakita natin na mali, kaya medyo yung expectation natin sa Pangulo, sa ating idol, nawala. Di ba? Ang laki ng expectation ko na pagbabago, pag-upo niya, pero hindi. Nagsibalikan yung mga durobo sa pamahalaan, yung mga mayayaman dyan na ayun yung kwan. Nung unang naisip ko na sadyang napakabait kasi ang ating Pangulo. Mapapasensya kasi pag tignan mo naman kasi yung mukha pa lang, makikita mo yung personality niya, pasensyoso, mabait. Kaya iniisip ko na ganun, siguro pinagbibigyan niya lang yung mga tumulong sa kanya kasi overwhelming. Di ba? Kasi sa Pilipino naman kasi likas yung pagtanaw sa utang na loob. Ang problema, it seems na-overpower siya. Yun yung yun yung nakita natin. Pero tayo naman umaasa pa rin na magagawan niya yan ng remedyo kasi siyempre wala naman perfecto na pamamahala At least pag nakita mong foul, gumagawa ka ng paraan na i-correct, di ba? At ituwid yung mga hindi magandang nangyayari na sa nakikita natin, ginagawa naman ng ating Pangulo. Na tayo doon, no? Kaysa naman yung manunood na lang siya. Yun yung talaga namang hindi katanggap-tanggap, pero medyo malaki na, kumbaga sa kwan kasi talagang dying na. Masasabi natin, dying na ang gobyerno. Dahil nga dyan sa korupsyon. Di ba? Pero yung mga pundo-pundo ng mga PhilHealth, di ba? Na-issue na ngayon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dapat, hindi na na-issue ngayon. Na ipunyag na yung mga anomalya dyan. Di ba? Imbis na makurik, lalo pa yatang lumala. Di ba? Mga insertions na yan. So, yun yung kwan. Yun yung rason. Siyempre, nag-babies tayo doon sa nakikita natin sa lipunan. Kasi ulitin ko, 29 years na ako sa Manila. No? Nagiging saksi akong buhay, lalo sa kriminalidad. No? Nakakita na ako. Minsan na-encounter ko pa yung mga barilan, saksakan, di ba?
diyan sa lansangan, mga inuman, di ba? Pampubliko, lugar, yung mga nakakakita ko ng dinudukutan, di ba? Ako ang dinudukutan, and so on and so forth. No, lahat nga ng ano, uri ng kriminalidad, nakita na natin, yung mga nakaw-nakaw na yan. So, kaya ako, siyempre, nagsasalita ako, batay sa karanasan ko na yan eh. May personal knowledge na ako sa mga nangyayari. No, kaya yung iba dyan na Facebook analyst na hindi nga kayo nakapunta sa Maynila mas marunong pa kayo sa amin. Yun yung ano eh. Pantayan nyo muna yung pagtira namin sa Maynila ng halos 3 dekada bago nyo sabihin na mas marunong kayo sa amin tungkol sa mga nangyayari sa gobyerno. Di ba? So, dito, halos lahat na ng lungsod dito sa Metro Manila, tumira na ako. No? Taon lagi yung inabot. Kaya nakita ko yung mga bakbakan dyan, di ba? Minsan, naglalaro na tayo doon sa pagitan ng kasamaan at kabutihan. Pero siyempre, minintin naman tayo kasi siyempre, doon lang tayo sa tama. Di ba? At saka batay sa experience natin. Siyempre, ako, naging gwardiya ako, naging inspektor. Lahat ng posisyon sa security hanggang sa consultant, naranasan ko yan. No? Director, di ba? Security manager. Pag nagiging security director ka, security manager ka, madalas nakakamiting mo yung mga, di ba? NCRPO director, di ba? Eastern Police District Director, di ba? Yung mga chief of police, nakamiting mo yan, nakipagpalitan ka ng mga, intelligence information, mga crime statistics. Di ba? Kasi kailangan din nila eh. At kailangan mo din, siyempre kailangan mong tumulong. Di ba? Mga general, colonel, di ba, sa PNP. So, nagiging natin. Kaya, although siyempre limitado yung kuwan natin kasi nasa private sector tayo. Pero yung when it comes to yung tulong at saka yung experience, ewan ko lang kung yung mga dyan na analyze sa Facebook, ewan ko lang kung mapapantayan nyo yung ating karanasan. Hindi ko binubuhat yung sarili kong bangko. I'm just saying na kasi siyempre karanasan namin to kaya ganun kami mag-comment. Hindi yung nagko-comment kami dahil meron kaming pinapanigan. Hindi naman tama yun eh. So, yun. Diba? Siyempre maliban nga dun sa paglagay natin sa industriya ng kagwardyahan o nagiging investigative journalist din tayo, di ba? Nagiging investigative journalist tayo, di ba? Nagiging intelligence officer tayo, di ba? Hindi lang isa na institusyon, no? Private institutions yan, no? 1, 2, 3, pero accredited yan ng gobyerno. Di ba? So halos natin, siyempre pag naranasan mo yun, of course, yung mga nangyayari sa lipunan will updated ka, informed ka. No, ito na nga lang, no, kasi nung pagpasok ng termino ni Pangulong Duterte, lumabas na tayo. Kasi na tayo nagnegosyo na tayo nung panahon na yun. Kaya wala na tayo sa mga ganyang usapin. Pero, siyempre, nakita natin. No, kaya tayo, nagko-comment tayo, batay sa personal knowledge yan, di ba? Naranasan natin. No? Yung mga nangyayari lang naman sa lipunan, hindi natin sinasabi na dahil kay Duterte, dahil kay ganun. Siyempre, yung mga nangyayari lang na nakikita natin. Kasi, yun nga talaga eh. Di ba? The best talaga. Di ba? Nung panahon ni dating Presidente Arroyo, okay din naman. Okay din. So far. No, yung bandang huli na lang siya na dahil nasabit naman siya doon sa kay First Gentleman. Pero pagdating sa everybody happy. Di ba? Pero ayaw na natin pag-usapan yung mga di ba?
Alam natin yung pagkakaiba no ng bawat regime ng mga umupong presidente. Pero hindi na yung kailangan. No? Nililinaw lang natin ngayon yung posisyon natin na para, siyempre, sasabihan pa ba naman tayong didilis daw, sasabihan tayong walang utak, mali yun. No, hindi ko kayo papansinin, hindi ko kayo sasagutin, pero kung gusto niyo magdebate tayo tungkol sa nangyayari sa lipunan, pantayan niyo muna yung napantayan na gawa ko. Tumira muna kayo sa Maynila ng 29 years. Di ba? At magtrabaho kayo doon sa mga pinagtrabahoan ko. Ayan. Para hindi yung porkit may Facebook na tira na kayo ng tira. Di ba? Yan kasi, anyway, freedom of speech nga. Di ba? Kaya, yun lang, nililinaw ko lang. No? Wala tayong dito, hindi ako DDS. Di ba? Marcos loyalist ako, ever since. Pero it doesn't mean na hindi ko babatikusin yung nakikita kong mali na nangyayari, no? Ewan ko lang nitong kung ano na yung kwan ko. Ano na yung magiging posisyon ko pagdating sa mga politika. No, pero ever since na pumalaot si President Marcos, sinuportahan natin 'yan hanggang ngayon, no? Pero ayun nga, nakakaano lang kasi na pag-iisipan pa tayo na kwan, hindi naman ganoon, di ba? Doon lang tayo sa nakikita natin, doon lang tayo sa alam nating tama, doon lang tayo nagsasalita. Walang dito, wala tayong sa tao, kundi bagkus doon lang tayo sa mga gawain. Kasi anong mapapala mo doon sa kwan ng tao, personal na ng tao? Siyempre, doon ka sa diskarte niya. Ganun lang naman yun. So, hopefully, malinawan yung iba dyan kasi mukhang pinag-anuan pa tayong di parang may nagsabi pa yata na sa akin na doon ako sa Davao titira. Lakay ako proud saluyot, hindi na pwedeng, di ba? Siyempre, doon ako sa amin, sa norte-norte. Ganun lang yun.